Mga travelers, so katapos natin mag-repair dito sa ating ginagawang bahay. So ngayong araw natapos natin yung ating bubong and then yung alulod natin ay yung natin yung palupo. Okay, at pauwi na tayo ng Tuguegarao ngayon mga travelers. Yan pa yung re-repair natin dingding at yung doon papunta doon na steel matting. Okay, so ayan, pakita ko lang sa inyo guys to. So bago tayo umuwi mga travelers, syempre check natin lahat dito. Okay. Yan, so sunod steel matting na lang mga travelers yun dito. And dingding. Okay, tara, let's go. So kasama natin si Chariot ngayon. Pauwi ng Tuguegarao. Okay, okay guys. Uwi na tayo ng Tuguegarao ngayon. Okay, ganito yung daanan namin dito. Malubak. Mabutik naman yan dito pagdating ng tag-ulan mga travelers. Okay, dadaanan naman tayo dito sa Malubak at mapato na daanan, patarik pa. Ito lang yung matakaw sa gasolina pag patarik. Grabe. Parang may sumingaw sa ating tambotso. Kaya yun. Ay, natanggal yung breather. Another issue to ng Chariot. Natanggal siya guys. Ito yung problema sa Chariot, disadvantage. So katulad na ito yung ating handbrake naputol. Nawalan tayo no kanang preno kanina mga ka-travelers sa oh, ito yung problema talaga sa Chariot natin. Ay, kailangan ayusin to guys. Pwesto muna tayo sa taas. Kasi hindi pwede na ganito yung tunog niya. Another problem guys. Sakit sa tenga. So, doon na lang natin ayusin sa itaas. Patagtag na nga, sakit pa sa ulo tong Chariot na to. So parang gusto ko nang palitan ng badya. Ayusin lang natin yung kanyang kasi hindi pwede na ganyan siya guys. Pwedeng masira yung makina natin pagka nasingaw yung kanyang breather. Ay, lagi na lang may sira si Chariot.
Kaya pagka kukuha kayo ng chariot, pag-isipan nyo muna mga travelers. So ito yung naging diferensya. Yan. Natanggal siya. So kailangan tumayos kasi pagka hindi siya maayos, mag-overheat yung ating makina. Tanggal siya guys. Importante kasi gumagana tong ano niya. Pero try natin, baka maging okay din. Okay, continue tayo. Ayan, at least alam nyo na yung maging problema nyo. Huwag ka maingay. Wala kasi yan mga travelers, mag-overheat yung ating makina. So ang daming problema ang chariot. Maraming issue guys. Kaya pagka kukuha kayo nito, pag-isipan nyo ng maayos ng makailang beses. So yung ating shock sa harap, wala na, sira na. So, wala pang 3 taon, nasira na yung shock niya. Oh. Parang wala pang lakas ako nito. Grabe. Napakatagtag. Number 1, problema. Daming sakit sa ulo to si chariot. Pagdating sa langis, parte rin sa langis to mga travelers. Kailangan mo ng langis na kukumpak sa kanya dahil pagka hindi maingay yung makina. So pinoproblema ko ngayon sa trike na to, kanyang handbrake and yung front brake niya. Naputol yung kable kanina guys. Kabago-bago nitong cable niya. Paano kasi maliit naman kasi yung brake shoe sa harap. Pag maliit kasi yung brake shoe sa harap, hindi basta-basta napipigilan ng preno ng pang-alala yung bigat ng chariot. So maliban doon, ang isang naging problema nito guys, knuckle bearing pa. Ayan, sunod-sunod na yung problema nito, knuckle bearing. Tapos yung kanyang suspension, wala nang oil. Wala pang 3 taon, nasira na yung suspension niya. Nagsilabasan yung langis dito sa harap. Tinamahan pa ako sa mukha ng walang hiyang langis dyan. Sakit pa sa mata. Tapos maliban doon, napakatagtag guys. Promise, pagka wala kang dala, ikaw lang at magaan yung chariot mo, napakatagtag niya, sakit sa katawan. Kaya kailangan ito talaga pang kargahan, marami kang dala.
Then, pangapat pala, napakatakaw sa gas. 22 kilometers ko. Simula sa Tuguegarao, balikan dito sa Piña Blanca, napakatakaw sa gas. Umabot ako ng 1,000. 1,000 isang linggo. So, ganun katakaw, pagasto siya sa gas. Parang nakasasakyan ka na. Mas matipid pa nga ang sasakyan compare dito. Yun ang ano ko ngayon na pag-isipan. Pag nating ang tatlong taon, nagsisilabas ano yung problema niya, yung nagiging issue o damage, sira. Hindi ko naman ito gaano ginagamit. Ngayon ko lang nagamit talaga ng araw-araw. Napakatagtag. Kailangan bawasan ng molye. Ay. Kailangan to mga travelers, babawasan siya ng molye para maging smooth. Yung molye kasi nito naka-design sa pangkargahan talaga. Isa sa inaalala ko dito mga travelers, pwede kang maaksidente sa palusong. Gawa ng pumapalya yung preno. Patulad itong preno natin sa harap na putol. Then yung preno sa likod, mahina kumapit. Bago naman yung preno natin, wala pang 5 buwan. Bilisan dito sa Arab Road. Napakatagtag. Babawasan ko talaga ito ng molye, guys. Hindi pwedeng ganito lagi, napakatagtag. Grabe. Makalagpas na tayo sa Bicol. Walang problema na yan. Highway. May semento.
Haba kasi ng lubak dito. Papasok sa amin, napakahaba. Bibili na naman tayo ng kable nito. Buti na lang yung... Ay, putang ina. Napakatagtag.